Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos na binigyan tayo muli ng panibagong buhay na gitna ng napakarami natin mga problema at pagsubok, tayo ay pinapalakas pa rin niya. Tayo ay nasa pangwalo ng linggo ng pangkaraniwan na panahon. Sabi ni San Ignacio na tayong mga Kristiyano at Katoliko ay dapat maghanap ng mabuti sa ating pang-araw-araw na karanasan. We should seek God always, in everything, in everyone, everywhere in our life. Pero paano mo makikita ang Diyos at ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Kapag marumi ang iyong puso, binubulag ka para hindi mo makita ang grasya ng Diyos. Dahil kung babalikan niyo ang turo ng ating Panginoon, blessed are those with a pure heart, for they shall see God. Kapatid, bigyan natin ng oras at panahon. Pumasok tayo sa ating mga kalooban. Tingnan natin ang ating puso. Malinis ba yan? Dahil pagpuno yan ng dumi ng kasalanan. Kapag meron niyang galit, puot, inggit, kataasan, hindi natin makikita ang Diyos. Hindi natin mararanasan ang bendisyon ng Panginoon. Kaya naman lumapit tayo minsan pa sa banal na misang ito, nagpapakumbaba, hilingin natin, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, linisin mo ang aming mga puso't kalooban para makita ka namin. Panginoon, ituwid mo ang aming baluktot na puso't kaisipan para maging karapat-dapat kaming makatanggap sa iyo sa banal na misa. Aminin natin ang ating mga pagkakasala at sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsasalita, kapintas ay lumilitaw. Ang gawa ng pagpapalayok ay sa horno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoon Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang katas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas, dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatag ang buhay. Parang mga sendro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito'y lalago na kalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang puno'y ito'y tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo ng Panginoong tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan.
Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinanong ni Jesus ang kanya maalagad ng patalimhaga. Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo ang puwing sa iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing? Gayon hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapag-imbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti. Sa gayon, maalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma. At di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakakapagdulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Can we greet each other? Happy Sunday! Happy Sunday po sa inyong lahat. Happy Sunday po, lalong-lalo na sa ating po mga taga-subaybay, nasa ibang bansa, malayo man po tayo sa bawat isa, tayo po ay nagkakaisa sa pamamagitan ng banal na misa. Dalangin ko po ng ating mga banal na misa ay nakakatulong sa inyo. Naway
Pagpatuloy niyo po ang inyong pagdarasal at umasa kayo na kayo ay pagpapalain ng Diyos ng sobra-sobra. Amen? May isa pong kwento tungkol po sa isang misis. Nung minsan tinawagan po niya yung kanyang mister. Sabi niya, umuwi ka, ngayon din, umuwi ka. Medyo galit po itong misis. Kaya ito pong lalaki nagmadali na umuwi doon sa kanilang tahanan. Nadatnan po niya yung kanyang misis. Talagang nakasimangot, nakakunot ang kanyang kilay. At sabi niya, tingnan mo, nagsusumbong yung iyong anak sa akin. Ito pong anak nila, babae, 5 years old. Sabi po ng misis, anak, sabihin mo, anong nakita mo kagabi? Ito pong babae, itong bata, sabi niya, nakita ko po si Papa, kasama niya si Yaya. Anong ginawa nila? Sabi po ng misis. Sumagot po yung bata, nakita ko po si Papa, hinalikan po si Yaya. Tingnan mo na. Pagkatapos ano pa? Sabi po ng misis. Sumagot po yung bata, sabi, pagkatapos po, pumasok sila doon sa kwarto. Sabi po ng bata, oh, ano ba? Sige, sabihin mo. Sabi po ng misis, pagkatapos po, nakita ko, hinubaran po si Yaya ni Papa. Pagkatapos anong ginawa? Pagkatapos po, sabi ng bata, nag-wrestling po sila. Talaga? Opo, sabi ng bata, kamukha po nung ginagawa niyo mama at saka nung driver po natin, di ba palagi kayong nagre-wrestling gabi-gabi? Sabi po ng bata. Patay. Sino po talaga ang makasalanan sa dalawa? Yung mister o yung misis? May napakaganda pong kasabihan, and I want you to remember this. It says, those who find fault in others do not have any time to correct their own fault. Ayan. Ang mga palaging nakakakita, naghahanap ng mali sa iba, walang oras at panahon para ituwid nila, para ayusin ang sarili nilang kasalanan. Yan po ang pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesukristo dito sa nabasang Ebanghelyo. Bago mo tignan ang dumi ng iba, tignan mo muna yung sarili mong dumi. Bago mo linisin yung dumi ng iba, kailangan mo munang linisin yung sarili mong dumi. Nakakatawa nga yung halimbawa ng ating Panginoon Sabi niya, bakit nakikita mo yung maliit na puwing sa mata ng iyong kapatid? Pero ang laki-laki ng troso dyan sa iyong mata. Ibig sabihin, nakikita mo pa yung maliit na pagkakamali ng iba? Ngayon ikaw ay bulag naman ang laki-laki ng iyong pagkakamali at pagkakasala. Pwede mo naman ituwid yung pagkakamali ng iba, mga kapatid. Pero ayusin mo muna ang buhay mo. Amen? Mga kapatid, isang katotohanan yan na kailangan nating tanggapin. Na kahit na anong gawin nating mabuti, kahit na tumulong tayo sa iba, kahit na pagkabait-bait mo, meron at meron talagang tao na maghahanap ng mali sa iyo. Amen? Kahit saan ka pumunta, mapabarangay, mapaopisina, sa loob ng simbahan, meron talagang mga tao na masama lang ang nakikita nila. Amen? May mga tao na ginawa nilang libangan ang paghahanap ng mali sa kanilang mga kapwa. Amen? At meron din mga iba ginawang expertise ang pamamansin sa kakulangan ng iba. Ang tawag natin sa kanila ay may PhD sila. Anong ibig sabihin ng PhD? Doctor of Philosophy? Hindi po. Tandaan niyo ito. PhD. Persons
hating differences. May taong ganyan na ang nakikita yung pagkakaiba, yung diferensya ng ibang tao. At pag nakita na may kakaiba, agad nagagalit, nagkikimkim ng pagkamuhi at poot sa ibang tao. Marami din po CPA. Anong ibig sabihin ng CPA? Certified Public Accountant? Hindi po. CPA means can't please always. Di ba? Ang daming mga ganyan. Ginawa mo na ang makakaya mo, you can't please them always. Pero yan ang nakakapagtaka, hindi po ba? Bakit ba merong mga tao naghahanap ng mali, naghahanap ng butas sa ibang tao? Why are there people who are so focused on the sins of others that they forget their own sins? Bakit ba merong mga tao na imbis na tingnan nila yung grasya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, palaging napapansin nila ay mali ang palaging hinahanap nila, kasalanan ng ibang tao. My dear friends, there are 3 reasons why there are fault finders. There are 3 reasons why there are people who are so centered in the sins of others. Ano ang dahilan? Bakit mayroong mga tao palaging naghahanap ng mali at kasalanan sa kanilang mga kapwa? Unang-una, mataas ang loob nila. People who find fault in others have pride in their heart. Nanonood po ako ng balita sa YouTube tungkol po kay Pope Francis. Siyempre, gusto po natin malaman kumusta na ang ating Santo Papa. Kumusta na siya? Kailan po makakalabas ang ating pinakamamahal na Santo Papa? Pero, habang nanonood po ako nitong balita sa YouTube, pumunta po ako doon sa comment section. Nagbabasa po ako. Alam niyo po, nakita ko, nakakalungkot. Ang daming mga tao, walang simpatsya. Imbis na ipagdasal ang ating Santo Papa, anong sinasabi? Ano po yung sinulat nila? Yung pong isa sabi niya, huwag niyong tatawagin na Holy Father yan. Di ba? Bawal sa Biblia na tawagin niyo ang sino man na Father. Sabi po, no? Isa lang ang Holy Father. Yan lang ang Diyos. Sabi po, galit na galit. Yung nagko-comment. All caps po yung sinulat nitong taong ito. Yung isa naman, sabi po niya, kung talagang banal yan, hindi magkakasakit yan. May ganun. Kapag banal ka na, ibig sabihin, forever na ang buhay mo. Yung pong isa, sumulat pa, sabi niya, anong naging Holy Father yan? Namamatay na. Di po ba nakakalungkot? Isipin niyo, may sakit na yung tao, pero ang nakikita pa rin ng mga tao, yung mali. Puro negatibo pa rin ang pananalita ng mga taong ito. And I was trying my best to understand these people. I do not want to judge them. I was trying to understand them. Where are they coming from? Tinatanong ko, bakit ganyan naman mag-comment, magsalita ang mga taong ito? At naalala ko po yung sabi ni San Agustin, sabi niya, that the mother of all sins is pride. Ang taong mayabang, walang nakikitang mabutihan. Do not assume, my dear friends, that you're always right. Do not think, my dear friends, that you're always good. Mababasa din naman po natin sa Biblia, there's only one who is good, and that is God. Kung alam mo, ikaw, hindi ka perpekto, dapat maghinay-hinay ka. Kapag iniisip mo na ikaw ay tama, may kataasan na ang loob mo. Mas maganda na ikaw ay magpakumbaba. Di po ba? And what is the sign that you're humble? It is this. The humble are always silent, but the proud are always loud. Tahimik lang, nagpapakumbaba, pero maingay ang mga matataas ang loob. Ang mga mayayabang, walang awa. Ang mga mayayabang, kapag nahihirapan ng iba, masaya pa sila. Di niyo po ba napansin? Ganyan ang mga hambog. Nandapa na nga ang tao.
Sinisipa mo pa. Nahihirapan na nga ang tao, kinukutya mo pa. Gumagapang na ang tao, pinagtatawanan mo pa. Nakakalungkot isipin, merong mga tao, para lang umangat sila, binababa nila ang mga kapwa nila. Nakakalungkot isipin na merong mga tao na para mapansin lang sila, sisiraan nila ang mga kapwa nila. Pero wag po kayong mag-alala mga kapatid, dahil ang mga mayayabang, may araw din sila. Amen? Ano po ang nakasulat? In Proverbs 26, ang ganda po, those who dig a pit for others will fall into that hole themselves. Those who roll a stone for others, the stone will roll back to them. Maghukay ka para sa iba, ikaw mismo mahuhulog ka dyan. Meron kang bato para sa iba, ikaw mismo madadaganan ka. Ang paninira na ginagawa mo sa iba, babalik at babalik sa iyo. Ikaw talagang masisira. Amen? Huwag po tayo mag-alala kung hinahanapan tayo ng butas ng iba. Darating ang araw, yang butas na ginawa nila, mahuhulog din sila dyan. Amen? Pero pangalawa, masama ang loob ng mga naghahanap ng mali sa iyo. Nung po minsan, naalala ko, naglalakad ako sa mall, kasama ko po yung kaibigan ko, bigla-bigla, sabi niya, tingnan mo, yung taong yun. So pinansin ko po. Tapos sabi po nung kaibigan ko, nakita mo, ang pangit niya, yung demonyong yan, sabi po niya, no? So pinakatingnan ko naman po. Hindi ko alam kung sira na bang aking salamin, pero sabi ko, normal naman yung itsura nitong tao. Hindi naman mukhang demonyo. No? Hindi naman siya disfigured, wala naman siyang disability. Mahusay naman kanyang pananamit. At sa aking pagtatanong, kaya pala, gano'n yung sinabi ng aking kaibigan. Dahil yung tinuturo niya, may kasalanan sa kanya. Yung tinuturo niya, kaaway pala niya. Tingnan niyo po kapatid, yung lumalabas sa atin ay nanggagaling sa ating kalooban. Kapag wala kang nakikitang mabuti sa iba, ibig sabihin, wala kang mabuti sa iyong kalooban. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. That out of the fullness of one's heart, does the mouth speaks. Kapag puro masama ang lumalabas sa iyong bibig, masama ang laman ng iyong puso. Pero kung gusto mong mabuting lumabas sa iyong bibig, kailangan punuin mo ng kabutihan ang iyong puso. Masama ka magsalita kasi meron kang sama ng loob. Amen? Understand this, my dear friends, that we treat others how we treat ourselves. You cannot love others if you do not love yourself first. Wow! Totoo po yan, hindi po ba? Kaya nga, kung masama ang trato ng ibang tao sa iyo, unawain mo ang taong yan. Masama kasi ang trato niya sa kanyang sarili. Ang tawag po dito, projection. Madalas ang mga nakakakita po ng pangit sa iba, pansinin nyo, di ba ang pangit nila? Dahil pag maganda ka, wala ka ng panahon para maghanap ng kapangitan sa ibang tao. Hindi po ba? Yung mga nagsasabing, ang bobo nyo, tingnan nyo po, pag-aralan nyo, yung taong yan, walang pinag-aralan. Dahil kung may pinag-aralan ka, pipiliin mo yung mga lumalabas sa iyong bibig. Hindi po ba? Yung mga sinasabi nilang, Father, chismosa yan. Pag nalaman mo, sila pala yung pinakamalaking chismosa sa barangay. Hindi po ba? Remember, my dear friends, a bodybuilder will not criticize someone who goes to the gym. A wealthy man will not criticize a businessman for working. And a teacher will not criticize a student for learning. Ang mga masasamang magsalita, madalas, naiinggit lang sila kasi wala silang magawang mabuti sa kanilang buhay. Amen? Pangatlo po, at kahuli-hulihan, walang utang na loob ang mga palaging naghahanap ng kasalanan sa iyo. May isa pong kwento
tungkol sa isang guro. Nung minsan, pumasok po itong gurong ito sa kanyang klase. Sa harap ng kanyang mga estudyante, nagsulat po sa blackboard itong guro. Sabi niya, 1 plus 1 equals 2. 1 plus 2 equals 3. 1 plus 3 equals 4. And so on and so forth. No? Sunod-sunod po. Hanggang nakarating po siya dun sa 1 plus 9 equals, alam niyo po sinulat niya, 11. Nang pagkasulat po niya dun sa 11, tawanan po yung mga pupils niya, yung mga estudyante. At dito po nagsalita yung teacher. Sabi niya, tignan niyo na. Kapag tama ang iyong ginagawa, tahimik yung mga tao. Hindi nila masyadong pinapansin yung mabuting ginagawa mo. Pero minsan ka lang magkamali, pagtatawanan ka ng marami. Minsan ka lang magkamali, yan yung maaalala ng marami. Ganyan po ang mga tao, hindi po ba? Ganyan ang ating lipunan. Isang pagkakamali mo, isang kasalanan mo, viral ka, pinag-uusapan ka, at nakakalimutan na nila yung marami mong nagawang mabuti. Tama nga naman po, minsan maraming mga tao walang utang na loob. Kapag hindi ka na nila mapakinabangan, tinatapon ka na lang. Kaya nga, kapag merong nangungutang sa'yo, hindi po ba? Ang bango-bango mo. Malayo ka pa lang, yan nangungutang sa'yo, naglalakad. Ay, ang kanyang ngiti hanggang tenga. Pero kapag hindi mo pinautang, ikaw ang kontrabida. Ikaw ang hinahanapan ng butas. Kinekwento ka sa iba. Kesyo sinasabi, madamot ka. Kesyo sinasabing, tinulungan ka minsan, wala kang utang na loob. Kesyo sinasabi, ang iyong pera galing daw sa drugs at iligal. May katotohanan ang kasabihan. When the rain stops, the umbrella becomes useless. Ang malungkot na kwento, ang mga taong pumapansin sa mali natin, madalas, sila yung mga pinakamalapit sa atin. Hindi po ba? Kung sino yung mga ine-expect mo na dapat mahalin ka, sila yung naghahanap pa ng butas sa iyo. Sila yung mga hindi sumusuporta sa iyo. Ang kapatid, para maalis natin yung masamang ugali natin na paghahanap ng mali sa iba, kailangan punuin natin ng pagmamahal ang ating puso. Dahil pag puno ng pagmamahal ang iyong kalooban, uunawain mo ang mga taong naghahanap ng mali at butas sa iyo. Remember, there are people who are doing bad things because they are just having a bad day. Kapatid, tandaan mo, ang taong palagi naghahanap ng mali, may problema yan. Kasi kung wala naman siyang problema, hindi siya maghahanap ng mali sa iyo. Amen? Fault finders are broken people. And it is not our task to fix them. What is our task? What is our job? It is to love people. Subukan niyo po na ayusin niyo yung ibang tao. Di ba mag-aaway kayo? Huwag mong aayusin ang tao. Mahalin mo lang siya. Ang makakaayos sa buhay niya ang Diyos at siya mismo. Tandaan mo, ang taong nagmamahal, hindi naghahanap ng butas. Ang taong tunay na nagmamahal, naghahanap ng paraan para punuin niya yung butas. Ang taong nagmamahal, naghahanap ng paraan para mapabuti ang taong minamahal niya. Remember that. Love does not exposes other people's fault, but true love covers the fault of people with love. Ganda po, no? Kaya mga kapatid, muli, paalaala ko po sa inyo, huwag kayong maging expert fault finders. Huwag kang maging PhD, people-hating differences. Mga kapatid, huwag ka ding maging CPA, can please always. But instead, ito po hamon ko, become an MA. Anong ibig sabihin ng MA? Master of Arts? Hindi po. MA means Master in Affection. Ulitin ko po. Master in Affection. Kayo nga po, Master in Affection.
Ibig sabihin, magpakabihasa ka, maging eksperto ka sa pag-ibig at pagmamahal mo sa iba. Be affectionate, be loving to people who try to find fault in you. Unawain na lang po natin mga kapatid, yung mga naghahanap ng mali at masama sa iyo. Dahil sila lang ay mataas ang loob, may masama ang kanilang loob, at wala lang silang utang na loob. Ito po ang ating ipagdasal. Punuin sana tayo ng Diyos ng pagmamahal para lahat ng lumabas sa ating isip at bibig ay mabuti at maganda. Basta tandaan mo, madami man ang magtuturo ng mali mo. Ang pinakamahalaga ay mahal ka ng Diyos at mabuti pa rin ang Diyos sa iyo. Sobra-sobra. Amen? Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay magpasalamat sa amang naghahangad ng kabanalan para sa kanyang mga anak, puno ng pagmamahal sa kanya. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan at sambitin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masigasig sila sa pagtahak sa landas ng pagtutuwid sa sarili at sa daan ng kabanalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga kabataan ng ating bayan, nawa ay magtulungan sila sa pagtutuwid sa isa't isa nang matamo ang pangarap nilang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mahanap nila ang tamang paraan sa pagtutuwid sa mga kamalian ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming bukal ng kabanalan, sinugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang matukyan namin ang matuwid na landas ay ang daan ng kaganapan sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. No
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kalooban para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ay aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabangan ay iyong kawan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inululuhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, I want you to remember this. People who find fault in others have a big secret. May tinatago ang mga taong naghahanap ng mali, ng butas sa kanilang mga kapwa. Kaya sila ay naghahanap ng mali sa iba dahil ayaw nilang ipakita ang kanilang sikreto, ang kanilang tinatago. At anong katotohanan sa mga taong naghahanap ng mali sa kanilang mga kapwa? What is the secret of these fault finders? Una, na mataas ang kanilang loob. May kayabangan sila. Gusto nila sila lang ang tama. Gusto nila sila lang ang nakaangat. Gusto nila sila lang ang mabuti. But secondly, pangalawa, ang mga tao naghahanap ng mali sa iba ay masama ang kanilang loob. May pangit na nangyayari o hindi maganda na nangyayari sa buhay nila. Unawain mo na lang sila. At pangatlo, yan yung mga taong walang utang na loob. Minsan ka lang nagkamali sa kanila, kala mo ang laki-laki na ng kasalanan mo sa kanila. Hindi po ba? Nakakalimutan nila yung marami mong ginawang kabutihan sa kanila. Pagpasensyan mo na sila. Meron talaga mga tao hindi marunong magpasalamat. Pero tandaan mo, kapag hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, hindi ka rin pagpapalain ng Diyos. Kaya ano ang gamot para sa mga taong ito? Hindi paghuhusga, hindi pagtutuwid sa kanila, mag-aaway lang kayo. Kung sasabihin mo, yung mali din nila. Ang pinakamagandang gawin ay pagdasal mo sila at mahalin mo sila. True love does not exposes the fault of others, but true love covers the fault of others with more love. Kaya ang assignment ko po sa inyo, imbis na tingnan nyo yung mali ng iba, ano pa kaya yung mabuti na ginagawa niya? At may pangalawa po akong assignment. Kayo, try to search your heart and your mind. Ano pa yung mga pagkakamali mo? Huwag mong hintayin ng ibang tao na magturo sa iyo ng iyong pagkakamali. Dapat araw-araw, tinitignan natin, sinusuri natin ang ating mga kalooban. Ngayon pong paparating na Wednesday ay Ash Wednesday na, March 5. Yan ay umpisa ng Kwaresma. Sana ngayon pong panahon ng Kwaresma, kayo'y makapagkumpisal. Na dito po sa ating parokya, March 6, kinabukasan, Thursday, ay meron po tayong kumpisalang bayan. 5 o'clock po ang ating misa sa darating na March 6. At 6 o'clock po ng gabi, marami po tayong mga pari na inanyayahan para po makinig ng inyong kumpisal. So please, kahit hindi po dito sa ating parokya, kahit po sa mga malalapit yung parokya, please try to receive the sacrament of confession, the sacrament of reconciliation. Para pag malinis ang iyong puso, mas makikita mo ang Diyos at mas mararanasan mo ang kanyang grasya at kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.